And once again, paano natin makuha yung loob ng ating mga employer? Una, dapat makuha mo yung loob ng iyong mga alaga. Kung may alaga ka, matanda man yan, bata man yan, kailangan mong kunin yung loob niya. And then pangalawa, kailangan makuha mo ang kanilang taste, panlasa, paborito sa pagkain para thumbs up ka. Yan, hello! Hello, madlang peeps! So, ayan, ito na naman ako, Char, ang kunyang na content creator pa ng Hong Kong. So, for today's video is magbibigay na naman po tayo ng tips. Yan, tips para sa mga baguhan, unang-una, and sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong. So, itong tips na to is paano ka magugustuhan ng iyong amo, Char, or paano mo makukuha ang loob ng iyong magiging employer or ng iyong mga employer. So, number one, unang-una dyan, syempre, kailangan kunin mo muna yung loob ng iyong mga alaga. So, paano nga ba makukuha yung loob ng mga bata? So, dapat marunong ka. So, kasi once na gusto ka ng mga alaga mo, once nakita ng amo mo na gustong-gusto ka nila, I'm sure magugustuhan ka nila. So, number two, kailangan makuha mo yung taste nila, yung panlasa, at malaman mo yung mga paborito nilang pagkain. So, for today's video, Char, tayo ay magluluto. So, meron akong isi-share na recipe na hindi siya Chinese. And then, ito is, sa atin is ukoy. Kung nakagawa na kayo ng ukoy. Pero iba kasi yung ingredients niya. Actually, ito is natutunan ko sa Middle East na yung ginagawa ting Ramadan, yung cabbage. Ito yung mga ingredients. Ayan. Cabbage, tapos, ayan, na-slice ko na siya, ready na siya. Carrots, syempre. And then, onion. Lagyan mo ng, ito, na-slice ko na din. And then, lagyan natin siya ng cabbage flowers. Ito kasi yung flour na ginagamit namin dito. And, ito lang naman yung ginagamitan ko ng flour talaga. So, di ba? Bagay talaga, cabbage. And then, salt, mushroom powder, oyster kasi ang hilig nila sa oyster dito, pampalasa na din. And then, syempre, cornstarch. And then, egg. And then, sa egg naman, itong ganito karami, marami ito It's usually, naglalagay ako ng 4 or 3. Kasi kami lang din naman ang kakain. Yung egg kasi is pampa-fluffy, diba? Tsaka ulam na din. So, naglalagay ako ng 4 para masarap. Nasa sayo na yan kung gusto mong tipirin or kung gusto mong masarap. Basta ako 4 ang ilalagay ko siya ngayon dito. So, and then, paghalo-haloin lang lahat, mekos-mekos, and then i-fry mo. At isa pang share ko, bakit gustong-gusto ko itong gawin. So, let's start mixing na. Pagka ginagawa ko kasi ito guys, is nakakatipid na ako ng luto ng breakfast kasi pang breakfast na rin nila, di ba dinner namin. Pag naluto na kasi ito at nakita ni amo na ganito yung niluto ko, nagtatabi na siya ng breakfast ng mga bata kasi nga gustong-gusto nila. Di ba? Kasi magka nag-iinarte yung mga bata, limbawa, it's dinner time, gaganon ako. Mag-iinarte yung mga yan, ayoko kumain, ganun sila. Pero pag nakita nila na ito yung nasa lapag, takbuhan yan sa table. Tapos, yan, magsasabi na nila sila kay mama nila na gusto ko yan, ang breakfast ko bukas. Diba? Ay, sorry. So, yung amo ko, nagtitira na siya ng ang breakfast nila. So, hindi ko na kailangan magluto kinabukasan. Diba? Ito pala yung pang ko. Tansya-tansya lang din. Kasi pagkakaunti yung harina naman, matakaw siya sa mantika. Pagka nasobrahan mo naman, parang puro harina na matigas. Hindi na siya crunchy. Ilan na yun? 4. So, i-try ko muna yung itong 5. Kasi marami yung ginawa ko ngayon Pagka halimbawa mamaya at matubig pa siya, dagdagan ko. Ganun yung ginagawa ko. Pero,
Siguro okay na yan. Pagka medyo kulang kasi yung harina natin, ano siya, nag-a-absorb siya ng mantika. So, maganda talaga na ano. Tapos, lagyan din natin ng cornstarch. Kahit dalawa, okay na yun. Tapos, syempre, asin. Tansya lang sa asin para hindi maalat. Kasi ang mga pagkain naman ang mga panlasa ng Chinese, kung napansin niyo ayaw nila ng maalat. So, konti lang. Konting-konti lang talaga. Parang half lang nito. So, 5 cc ito, tapos half lang. Ayan. So, ready to mekos-mekos na tayo. Pwede ka rin maglagay ng paminta, ha? Ako naglalagay ako. Puti, yung white pepper. White pepper. So, ito siya. Hindi naman niya naanghang kasi, durog na durog. Saka, ito pala, saka mo lang siya titimplahin pagka iluluto mo na kasi, yung sibuyas, pagka nababad, masyadong matapang. Ayan, mushroom powder. And then, konti nitong oyster, konti lang. Kasi nga, ito yung nila number 1 sa kusina, oyster sauce. Yan, break the egg. So, 4 yung nilagay ko, ha, para So, ayan na siya. Mekos-mekos natin. Kamayin natin para maihalo siyang mabuti. Parang ang dry na. Pero mamaya yan siya, watery. Huwag mong lagyan ng tubig. Kasi yung vegetable is main kwan siya. May tubig na yan siya pag napiga-piga. Pwede ka rin optional maglagay ng maliliit na shrimp. Yes. Pero ako kasi minsan yung lola na dalaw, vegetarian siya. Gusto ko naman niya ng mga ganito. So, hindi ako naglalagay. Para pag just in case dumalaw siya, pwede siyang kumain. Guys, itry nyo ito. Easy lang naman siya gawin. Matrabaho nga lang mag-fry. Pero, I assure you, magugustuhan nila. So, ayan na. Medyo siya. So, ayan guys. Parang, feeling ko mas gusto ko pa ng mas thick siya. So, dagdagan ko pa siya ng isang ganyan. Gusto ko kasi yung pagka-prinito mo is hindi siya nag-absorb ng mantika. Nakakatulong kasi yung pagka matubig kasi, matakaw siya sa mantika. So, oily yung kakainin. Para hindi siya oily pag kinain. So, mas gusto ko yung medyo siya. Madami yung harina. So, okay na to. Prituhin na natin. So, let's do this. So, ayan guys. Okay na yung ating mixture. Na-mix ko na siya. And then, next naman is prituhin na natin. So, samahan niyo ako. Habang ako'y nagpiprito, magdaldalan tayo syempre. Para pagka gusto mong pumunta dito, at least may idea ka na. Dapat talaga number 1 is yung panlasa nila. Lalo na pagka mag-isa mo lang. Okay lang kung halimbawa may kasama ka. Syempre, hindi ka magluluto. Pero usually dito kasi is maliliit lang ang bahay, guys. Tulad nitong bahay ng aking amo is isang kwarto lang. So, isang katulong lang din. So, syempre, pag isang katulong, ikaw lahat.
Pero magaan lang naman, ang dali-daling linisan. Sa kalahating oras tapos ka na. So, kung ako sa inyo, mas maganda pa rin yung ganito maliit. Maliit na bahay. Mas konti yung trabaho. Hindi ka stress. Painitin lang natin yung mantika. Then, prituhin. Matutuwa yung mga bata nito. Pag nakita nila ito sa lapag mamaya, walang ka-problemang magpakain. Yan. Panoorin nyo. I-flat nyo lang siyang ganyan, ah. As in, okay lang siya talaga. Okay, pero love na love ko ng mga alaga ko. Bali, in a week, parang twice akong gumawa ng ganito. Depende sa, pagka sobrang busy kasi mahirap ito gawin. Pag halimbawa, maraming pinapagawa, inuutosan kung saan-saan. So, mahirap siyang gawin. Pero pagka ganito na may time ako, pwede natin yan isingit. Pagka busy, yung mga easy cook lang. Diba? Diba pagka, mas hindi siya nag-absorb. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pagka kasi yan, kainin niya yung mantika. Actually, yung carrots is lang naman siya, pampaganda ng kulay. Pero masarap pa rin. Manamis-namis. Pwede rin yung itong gawin sa mga anak nyo, ah. Pag gumagawa nga ako nito, naiingit yung mga bata sa bahay. Sabi nila pag uwi ko, gawa daw kami. Nag-try daw silang gumawa, hindi masarap. Mapait. Nasunog. O, di ba? Ang perfect niya ngayon, saktong-sakto lang yung niya, yung harina. Pagka nasobrahan kasi, naman siya, parang parang bread na ba yung style, mas marami yung harina. Pagka kulang naman, madaling masunog, tsaka natakaw sa mantika. So, sakto lang yan, ganyan. Oy, ang bango na siya. Ayan, pwede na tong dalawa sa Huwag niyong sunugin para hindi mapait. Yan o. Nakadalawa na. So, huwag yung umaapaw ang mantika para ganyan lang siya kaliit yung mantika. Oops. Bango. O, diba? Nandiyan pa yung mantika niya, oh. Yan sabi ko sa inyo, eh. Parang lalaki yata ng gawa ko. Kukulangin. Kulangin sa dalawang batang. Tatakaw pa naman nila. Pagka ganito ang nakikita nila. Laki nga. Ay, bumalik ka. Malalaki ng gawa ko ngayon. Iitan natin yung iba. Kasi ubusin nila agad baka kulangin sila. Mga dalawang alaga ko. Ay, nahulog na. Wala pang 5 seconds. Parang ang lalaki ng gawa ko. Yung normal is, ganito lang yung size nyo. Pero ewan ko, ba't parang nagmamadali yata ako magluto. So, ayan mga kakunyang, tapos na tayong magluto. Ayan. Papabain lang natin yung mantika. Siyempre, mamaya ipi-plating ko to. At mainit-init pa. I-plating natin mamaya pag isa-serve na. Siyempre. Yan guys, magluto tayo ng minced pork with eggplant. So, hiwain lang natin ng ganito yung talong. And then, ikot lang natin siya ng kunting harina. Pwede naman hindi, pero mas maganda kasi para
And then, prituin natin siya. Yan, so, dalawa kasi yung talong, no? So, pagka naprito na siya, ganito. Kahit hindi siya at yung lutong-luto kasi iluto pa naman. And then, isayin na natin yung minced pork. So, ayan guys, kung nakikita nyo is okay na yung talong. So, hanguin natin siya. Then, isa naman natin yung pork. Maglagay lang tayo ng konting oil. Kunti lang kasi may oil naman yung pork. Spread natin yung oil. Yan, pag mainit na yung oil, lagyan natin yung cooking wine. Cooking wine, lagyan natin para maano yung amoy ng kanya. Pag nagluluto ako ng karne, talagang pag walang ganito, sukang puti. Mas gusto ko yung sukang puti, pero si amo kasi mas gusto niya ito. So, sila yung nasusunod syempre. Stir fry lang natin siya hanggang sa mawala yung wine. Then, you can add the ginger and garlic. Then, add rin natin itong onion and mushroom. Naglalagay ako ng mushroom talaga since siya din pagparami. Malakas kasi kumain ang aking mga alaga at amo. Kaya, kailangan talaga maraming sangkot. Yan. So, habang hinintay natin maluto yung minced pork, gawa na tayo ng sauce. So, naglagay na ako dito ng tubig. Then, lagyan ko siya ng konting cornstarch. Siyempre, pampala ko. Kunti lang kasi iba may harina yung talong natin. And then, salt. As in, konting-konti lang, guys. Then, oyster. And soy sauce. Again, sa mga Chinese, hindi pwede ang masyadong maalat. And then, yung mushroom powder. So, yun na yung ating ilalagay na sauce. Lagyan ko lang ng tubig. Yan, okay na yung sauce natin. Ayan guys, okay na yung kulay niya. Ano na siya, nasangkot ka. So, lagyan lang natin siya ng white pepper. Yan. And then, yung ginawa natin sauce, i-add na natin. Then, lagyan na natin yung talong. Mag-adjust na lang kayo kung need mag-add ng tubig. Ganun. Then, takpan. Dinantayin lang natin maluto. Then, yun na. And at the end, guys, is pwede na natin. Pag luto na siya, mag-add ka ng parsley. Pwede rin yung na-chop na chili. Pero, syempre, may mga bata ako. So, hindi pwede. Once you added, turn off the fire. So, yun, luto na. And then, hangin na. Sarap nito. Sikat ito dito sa Hong Kong. Pero sa mga restaurant kasi meron siyang chili. Pero tayo, hindi pwede. So, yun lang guys. Salamat sa pagsama sa aking pagluluto. And thank you so much for watching. Kung umabot ka sa video na to, salamat. And once again, paano natin makuha yung loob ng ating mga employer? Una, dapat makuha mo yung loob ng iyong mga alaga. Kung may alaga ka, matanda man yan, bata man yan, kailangan mong kunin yung loob niya. And then pangalawa, kailangan makuha mo ang kanilang taste, panlasa, paborito sa pagkain para thumbs up ka. So, for today's video, yun lang muna. And bye-bye. God bless us all. Ayan, maaga pa. So, ikip ko muna siya sa microwave. And bababa ako. Bibili pa ako ng gulay. Need pa ng gulay yan, guys.